Wow! Hello po! Tuloy po kayo dito sa Bayan ng Bansa. Wow! Thank you po, thank you po. Thank you po sa warm welcome. Ano po ba itong mga nakahain sa harapan natin? Yan yung Pansit Estasyon. Pansit Estasyon. Tinawag itong Pansit Estasyon dahil nag-originate ito sa estasyon ng tren. At ang main ingredient daw nito ay toge at ang pampaasim naman ay kamyas. Tama po ba, Ate Perla? Tama. Okay. Ito pong isang to, ano naman po ang tawag yan dito? naman yung lihim ni Lola. Lihim ni Lola. Bakit kaya lihim ni Lola ito? Kasi may itlog yan. May itlog na pula yan sa loob. Okay po. Tapos? Tapos may birubiruan nga Opo. na itlog daw ni Lola. Okay. Kaya siya tinawag na lihim ni Lola ay dahil may itlog. Okay po. Sige po. Pwede po ba natin to tikman, Ate Perla? Sige, kain tayo. Tara po! Exciting! Talaga naman. Gusto ko. Masarap! Kailangan talagang tikman to pag pumunta dito sa Tanza, Cavite. Makasaysayan din ang lugar na ito dahil noong panahon ng Philippine Revolution, dito mismo nanumpa sina General Emilio Aguinaldo at General Mariano Trias bilang President at Vice President ng Revolutionary Government. Dito rin sa Tanza, Cavite, matatagpuan si Tata Usteng sa Diocesan Shrine of St. Augustine and Parish of Santa Cruz. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites. Tuloy po kayo dito sa Diocesan Shrine of San Agustin. Si San Agustin ay Tagaste sa Africa. Anak siya ni Santa Monica at ni Patricio. Si Santa Monica ay isang Kristiyano, si Patricio naman ay isang pagano. Medyo nakakaangat sila sa buhay, pero hindi man sila mayaman. Meron siyang isang kapatid na babae, Perpetua pangalan, at saka meron siya isang kapatid na lalaki. Ipinanganak si San Agustin noong November 13, 354. So, medyo hindi very straight yung buhay niya. Medyo wayward yung buhay niya during that time. Pero ang malaking bagay sa kanya, yung kanyang search for truth. Talagang gusto niya malaman ang katotohanan. Tinuruan siya ng nanay niya magdasal, yung mga basic tungkol sa pananampalataya. Kaya lang nakalimutan niya yun. Then, ikalawa, si San Ambrosio. Kasi nung siya nagtungo sa Milan, naging kaibigan niya si San Ambrosio na at that time ay Arsobispo ng Milan. Hanggang eventually, he asked to be baptized as ganap na Kristiyano. And that was, I think, the happiest moment of Santa Monica kasi yun talagang minimithi niya na matagpuan ng kanyang anak yung tumpak na daan.
Si San Agustin ay kinilalang Doctor of the Church noong 1298 ni Pope Boniface VIII. Yung tawag na tatausting, it's yung word of endearment. Kasi ba yung people have become so familiar. Yung pagiging malapit na yon ang naging daan para tawagin siyang tatausting. Dati itong bahagi ng parokya ng San Francisco de Malabon. Tapos, nung 1772, ginawa itong official na bisita. Parang quasi-parish, ganyan. Then, noong August 29, 1780, ginawa itong independent parish. Pero ang patron ay Santa Cruz. No? So, for a long time, ang tawag dito, Parokya de Santa Cruz de Malabon. Pero, merong matinding debosyon kay San Agustin. Kasi batay sa kasaysayan, bago pa man itatag ang parokya, doon sa inventory ng bisita, meron ng binabanggit tungkol sa isang retablo at imahe ni San Agustin. Wala pa tayong lahat sa mundong ito. Nagdidibosyon na ang mga naunang Katoliko kay Tata Agustin. Viva San Agustin! Viva! Viva San Agustin! Viva! Kinilala itong diocesan shrine kasi sa tindi ng debosyon, hindi lamang ng mga taga rito sa Tansa. Sa katunayan, maraming mga bayan-bayan dito sa Cavite at even mula sa ibang lugar ang dumadayo dito para mamintuho kay San Agustin. Ayon kay San Agustin, the world is a book, and those who do not travel read only a page. Kaya naman, ang mga kabataan ng Diocesan Shrine ay hindi lamang hinuhubog pang-espiritual, kundi maging pang-kaalaman at moral. Nakikilala ang PYM dahil sa aming mga ginagawa. Pero sa lahat ng ginagawa namin, ito ay tumutukoy, nagre-reflect sa aming patron. Kasi napakaganda ng buhay ni Tata Usteng. Yung baga, si Tata Usteng kasi ay hindi madamot. Meron kaming Bible sharing, BEC. Kasi ang BEC is spirituality. Hindi lang naman ito yung sa mga barangay lamang. Kundi spirituality, kumbaga kahit ministry kami, meron kaming pagbabahaginan ng salita ng Diyos. Nagkaroon din kami ng discernment group. Hindi naman lahat nakakapag-open up sa bahay. Hindi lahat nakakapag-open up sa iba't ibang mga kaibigan. Kundi mayroon din silang kaibigan dito sa simbahan ng mga ate at kuya. Pangatlo po ay itong aming Tisay prayer, na every second Friday of the month. Kasi po itong Tisay prayer, bagamat napakahabang panalangin at puro kanta, pero hindi lahat ay dinadasal sa pamagitan ng puro salita. Baka minsan ang pagdarasal ay natatagpuan sa pananahimik.
Isa sa mga kilalang isinulat ni San Agustin ay ang librong Confessions. Ito ay naglalaman ng pagpupuri sa Diyos, pagbabago ng sarili, at pagpapahayag ng pananampalataya, na siya namang mismong pundasyon ng pagtuturo ng katisismo, lalong-lalo na dito sa Diocesan Shrine of St. Augustine. Ang mga katekista po ay nagtuturo sa mga paaralan, no? Dito po sa mga bata from grade 3 to grade 6, no? Gayun din po ang mga katekista ay nagbibigay ng seminar sa binyag para sa mga ninong at ninang at mga magulang. Bahagi po din ng aming pagtuturo ay ang ituro ang buhay ni San Agustin. Sa mga bata pa lang, sa musmos na isip ng mga batang ito, pinakikilala na po namin si San Agustin. Sino at paano naging converted si San Agustin na ngayon ay aming patron. No? Sa Dalaw Paaralan, ang programa po ay nagkakaroon po kami ng panayam, and then banal na misa. At pagkatapos ng banal na misa, may flower offering yung mga bata kay Tata Agustin. No? Magbibigay sila ng mga bulaklak. At pwede rin silang manalangin kay San Agustin. Pagkatapos ng mga flower offering, nagkakaroon sila ng karakol na talagang napakasaya dahil ang mga bata rin ang bumubuhat noong ni San Agustin, yung image ni San Agustin. At magsasayawan din sila doon kung sa kanilang paaralan. Christian is a mind through which Christ thinks, a heart through which Christ loves, a voice through which Christ speaks, and a hand through which Christ helps. Ayon ito kay San Agustin, at dito sa Diocesan Shrine ay buhay na buhay ang diwang ito. Ang tawag po sa BEC program ng aming parokya ay ang Simbahayan o Simbahang Pamayanan. Actually, 8 years na. 8 years na yung BEC namin, and natutuwa ako. Tears of joy kumbaga. Kasi nakita ko kung gaano nakalawak yung BEC na nagsimula kami sa isa. Sabi nga, may isa man o dalawa na nagkatipon, nandoon akong kasama nila. Sa Bible sharing kasi, napakahalaga po talaga na yung salita ng Diyos. Tumatama yan. Iba-iba kasi yung kasama namin sa community. So, doon kasi nailalabas nila. Nare-realize nila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Nare-realize nila na napakahalaga ng panalangin at bakit ka nakakasurvive everyday. Ayan po. Nakakapag-share ng mga experiences ng bawat isa. Meron kaming mga members talaga na mga nagsusugal. More on personal na nabago talaga. Kasi nagkaroon ng pagkakataon talaga na makausap sila. Meron din kami mga member na gumagamit ng droga, na nagbagong buhay, na ngayon very active na sa pamamahagi ng salita ng Diyos. May mga members din kami na talagang hirap na hirap sa buhay, nag-give up na. Pero hanggang ngayon buhay pa kasi nananalig dun sa salita ng Diyos na nakukuha namin during our Bible sharing po. At yung pagsasama-sama din namin ng kabuuan monthly hanggat nananalig tayo sa Panginoon. Tuloy-tuloy po ang paglaganap ng basic ecclesial community sa ating parokya. Si Tata Agustin, yan ang tawag ng mga taga rito sa kanilang patron. Siya ay mapaghimalang santo. At isa sa mga usap-usapan ay tuwing nalalapit na ang kanyang kapistahan,
siya ay dumadalaw sa mga kalapit bayan bilang isang matanda upang mag-invite para sa kanyang kapistahan. Si San Agustin, una sa lahat, patron ng mga theologians, no? Yung mga nagpapakadalubhasa sa pag-aaral sa pananampalataya. Tapos, para sa mga taga-Tansa, no, si San Agustin kasi ay patron para sa yung kaligtasan para sa mga natural calamities. At the same time, para sa mga taga-Tansa, malaking tulong siya sa kabuhayan. Ang kapistahan ni San Agustin ay pinagdiriwang namin ng tuwing 28 ng Agosto. Kaya lang, meron kaming tinatawag na St. Augustine season. And that starts ng June, July, hanggang buong month ng August. So June, we start yung aming tinatawag na Dalaw Patron. Tapos, kaakibat niyan ay yung huling linggo ng July. Iminomotorcade si San Agustin sa buong town ng Tansa to remind people na magsisimula na ang nobena. Tapos, we have 3 sets of novenas. August 1st to August 9, August 10 to August 18, and August 19 to August 27. Ang masses diyan in honor of St. Augustine. Pero yung 29 at the same time ay celebration ng foundation anniversary ng parish. San Agustino, patron namin maawain. Inaanyahan ko po kayong lahat na mga deboto ni San Agustin na pumunta dito sa kanyang pangdayosesanong dambana dito sa Tansa upang maminto kay San Agustin. Tinitiyak ko sa inyo na si San Agustin hindi magpapabaya sa inyo. So sana po ay dumalaw kayo dito sa aming parokya. Parokya de Santa Cruz, Pandayosesanong Dambana ni San Agustin. Kapag tumidilig, panindigin, Pagkain ng San Agustin, o patron namin maawain. Si San Agustin ay nagmula sa pagiging pagano pero dinalisay ng Diyos upang maging isang santo. Isa itong pagpapatotoo na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi masusukat at hindi naaayon sa pamantayan ng mga tao. Siya'y dakila, siya'y kapuri-puri. Kaya patuloy tayong magpaakay sa Diyos tungo sa kadakilaan at kaluwalhatian. Dahil sa iyong kapangyarihan, inupuri ka at inarangal. Bitin ang iyong Ako pong muli si Kat Diaz. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbites! San Agustino, patron namin maawain. Bayan ng Tansa, iyo sana ang paunlari. Ang mga may karamdaman, lubusan mong pagalingin. Nagdurusay paligayahin, umiling iyong dinggin. Nagpatatangkilik ng kilikig, umiling, bigyang pansin kami.
yaman